What's up, everybody? Welcome to our channel. As my first video, I will guide you on and I will teach you the tips and tricks for beginner and para na rin sa mga hindi pa nakakaalam ng mga dapat gawin sa Maple Rush. So, before that, please support for my beginner channel. Sana mag-subscribe, like, comment, and share kayo. So, let's start. First is pinaka main source ng power is lamp. So, sa lamp, meron tayong tatlong ginagawa. Yung last bar strat, save strat, tapos don't rush. Una, sa last bar strat. Yung tutukoy ko sa upgrade. For example, nag-upgrade ka ng lamp. Kapag last bar na lang yung dapat mong i-purchase bago mag-upgrade ng lamp, wag ka na mag-draw sa lamp. Para may pang draw ka mamaya if na-upgrade mo na yung level ng lamp mo. Second is yung save strat. Yung sinasabi ko ng save strat is yung para sa mga events. For example, nasa 5th day na kami ngayon and meron kaming event ngayon na lucky spin. So dito, mag-save kayo ng mga lamps para magawa niyo yung mga quest. For example, ito. Yung light the magic lamp 1,000 times. Tapos meron pa dito na 4,000 times. Tapos yung pinakamarami is yung 8,000 times. Ayan, ito. Yan. Mag-save kayo ng lamp para magawa niyo yung mga quest na yan. And yung last is wag kayo magra-rush. What I mean is hanggat kaya niyo yung level, hanggat nakakausad kayo, napupush niyo yung mga levels, wag kayong maglalamp kasi sasayang lang. For me And next is yung skills tsaka yung pet. So for me, sa shop, andito sa shop yun. For me, siguro mag-spend lang kayo ng onting diamonds pag kailangan lang, pag trip nyo lang. Pero wag lahat. As in, wag nyo i-boost lahat. Kasi nakukuha naman niya dito sa AFK rewards eh. Ayan, ito yung mga pets. Tsaka ito yung mga skills. Huwag na kayo masyado mag-spend dito ng red diamonds. Mas bigyan nyo ng pansin yung ibang dapat paggastusan tulad ng coins dito. Tsaka winder. Yan yung pinakamahalaga dyan. Wait lang, itong coins, tsaka itong winder. I-explain ko bakit mahalaga yung winder mamaya. Sunod naman is family shop. Itong family shop. Yan. So, maraming tatanong kung ano ba talaga dapat yung bilhin dito. Pati yung mga guildmates ko nagtatanong kung ano ba talaga dapat. So, para sa akin, pinakamahalaga ditong bilhin is yung magic lamp. No? Yung magic lamp yung pinakamahalaga. Yan. Kung may available kayo na medals, tapos merong available na magic lamp, bilhin nyo na agad. Kasi malaking tulong din yan pag nag-i-stock up. Ayan. Next naman is sa Manor, itong tech park. Ang inuuna ko dito, ang una nyo dapat unahin, yung mga kulay blue. Lagi nyo unahin yung kulay blue. Kasi yung mga kulay red na yan, main stats yan. Tulad nito, base def, ito attack speed, base HP, ito attack, ito may pulse damage dito para sa mga pets. Ayan, palatak. Yan, unahin yung mga blue kasi yan, yan pang mga farm yan. Vital sa farm. Tulad nito, pickaxe capacity, acquisition speed, yan. Mga mahalaga yan. Yan, pinapalevel ko yan agad. Ito. Yan. Tapos, ang sunod is yung Shroomy Farm. Yan. Sa Shroomy Farm. Ang suggest ko dito,
Kapag meron kayong legendary na seed, yan, ito, legendary seed, premium seed. Gamitan nyo kagad na fertilizer para hindi na nanakaw. Or ang suggest ko, mag-clock kayo, bilangin nyo kung anong oras na mag-grow para makuha nyo kagad. Hindi na ma-skill di na ma-steal ng iba pang players. Ayan. Tulad yan sa akin, 1 hour, 2 hours. Nabilang ko yan, naka-alarm na yan para mamaya makuha na agad. Ayan. And sunod is yung sa statue. Ito. I suggest na, kunyari, may A ako dalawa. Huwag niya i-lock. Hayaan nyo lang yan. I-gamble nyo ng i-gamble yan. Kasi mas marami kayong makukuha mas maganda pag ginamble nyo lang siya ng ginamble. Yan. Pag tumagal din yan, tumagal to, tapos bigay lang kayo ng bigay ng offer dyan. Pag nag-level up to, makakuha kayo ng mga S o kaya SS, which is yung mas maganda pa sa A, di ba? Kaya huwag kayo manghinayang pag may nakuha kayong A, may nakuha kayong B. Huwag kayo manghinayang kasi may mas malakas pa dyan, which is yung S. Dahil yung pinamalakas yung SS. Ayan. Sunod naman is sa instance. Ayan. Suggest ko na panoorin nyo yung ads. Yan. Panoorin nyo lahat ng ads dyan. Panoorin nyo ng panoorin. Pero kung gusto nyo, meron ditong parang parang lifetime na bundle na di mo na kailangan manood ng ad. Andito lang yun eh. Ayan. Wait lang. And ad free card. Permanent ad free. Yan. Ano to sa Philippine peso, 450 pesos to eh. 560 pala. Ayan, 560 pesos siya. Permanent na to. Yung iba kasi nagsasabi 1 month lang. Pero permanent yan. Lifetime na yan. Yan. And last is yung sa stats. So yung stats is medyo connected sa lamp. Sa paglalamp natin. Ang ginagawa ko dito, ito, ipapakita ko stats ko. Ayan. So, ang character ko is crossbow. So, mas focused ako sa combo. Tsaka sa crit rate, pero hindi pa masyado. Tsaka sa stun and evasion. Yan yung apat na yun yung pinaka main focus kapag crossbow ka. So, para ma-maintain yung ganyang stat, ginagawa ko. Kapag kunyari, may nakuha ko sa lamp na 4,000 lang yung mabibigay na CP, tapos hindi naman ganun kagandahan yung bigay na stat, kunyari regeneration o kaya counter attack, binibenta ko na siya. Pag mababa lang yung CP, di ako nasasayangan, kaya binibenta ko na lang agad kung pangit talaga yung stat. And yun lang mga mabibigay ko. And kung meron kayong mabibigay na iba, pwede nyo ilagay sa comment below, and para magtulungan tayo lahat dito. Ilang, goodbye everyone, peace.